Ngayon po ay Tuesday ng ika-8 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. At nagsalita si Pedro, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna ang magiging huli at maraming nahuhuli ang magiging una. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang kaya nating i-give up o iwanan para kay Jesus? Kaya po ba nating talikuran ang ating mga kayamanan? Kaya ba nating baguhin ang ating hedonistic attitude at makamundong pag-uugali? Maaring mahirapan tayong gawin ito ng biglaan dahil ito na ang ating nakasanayan sa matagal ng panahon. Ngunit kung gawin natin ito ng dahan-dahan, ang paghihiwalay ng ating buhay mula sa makamundong pamumuhay at umpisahan natin ang pagtitiwala at pag-ibig kay Jesus, masigit pa sa mundong ito, makikita din natin ang dahan-dahang improvement ng ating buhay at paunti-unti na rin ang ating mga human-created worries and problems dahil mas pinili nating yakapin si Jesus kaysa mundong ito. Sinabi ni Jesus sa atin sa mabuting balita na kung iiwanan at tatalikuran natin ang mga makamundong bagay at susunod sa Kanya, tatanggap tayo ng mas higit pa kaysa maibibigay ng mundong ito. Subukan natin kahit sa maikling panahon lamang at makikita natin ang malaking improvement na maidudulot nito sa ating buhay. Dahan-dahan nating putulin, itrim at linisin ang anumang relationship na mayroon tayo na walang naidudulot na mabuti sa ating buhay. At umpisahan nating palaguin at palalimin ang ating ugnayan sa ating pamilya. Dahan-dahan nating tanggalin ang anumang bisyo at anumang masama na ating ginagawa. Umpisahan nating i-develop ang totoong ugnayan natin kay Jesus. Regular na pagkikibahagi ng banal na Eucharistia, pagdadasal, at gawin nating habit ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Huwag tayong matakot na talikuran ang anumang makamundong bagay para kay Jesus. Dahil ito ang pinakamagandang desisyon na maaari nating gawin sa ating buhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.